Isang panibagong araw ito para sa iba. Ngunit para sa amin ang grupo ko, ngayong araw marahil ang isa sa di namin malilimutan. Magpapalipas kami ng maghapon sa lugar na wala kaming katiyakan. Kung ano nga bang daratnan namin. Ni sa seguridad, walang nakakaalam kung magiging ligtas nga ba kami. Bitbit ang pag-asang makatatagpo kami ng mga tao na magpapakita sa amin ng katatagan at mga aral sa kabila ng kagipitan. Mga iba't ibang kwento sa pagharap sa buhay na sana ang pamahalaan ang nakakarinig. Alas 12 ng tanghali nang mapadaan kami sa bahay ni Aling Ruby. Agad naman niya kaming pinaunlakan nang makita kaming hapos sa mainit na sikat ng araw. Kitang-kita namin kung paano niya pinagkasya ang 2 repak na instant noodles at isang delata sa kanyang mag-anak. Minsan meron, minsan wala. Ganun lang. Pero okay lang din naman. Kahit pa paano nakakara. Meron kami kuryente, kaya lang sa akin, naputulan kami. Kami nakabayad. Dumating kami dito, 1997 kami dito eh. Bali-balita na nila, ganun, demolish. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin kami. Sa kabutihang loob na rin ng kapitanan ng lugar, nailibot niya kami sa Sitio Somerville Gilid sa bayan ng Antipolo. Hinaing nito ang malaking bilang ng nagbubuntis dito at naglalakihang miyembro ng pamilya bunga sa kawalan ng plano at tamang edukasyon sa pagpapamilya. Pabrika po talaga ng bata dito. Halos sa isang pamilya, mga siyam, 12, ganon. Ang kababaan is 3. Ang babata pa po ng nanay. Ang babata pa, mga 13 pa lang, may asawa na. Nabigla kami nang sabihin ni Kapitana na marami-raming kaso ang kanilang naitala ng pagbebenta ng ina sa sariling nitong anak. Bunsod ng kahirapan at mapagkukunan ng pantustos. Nakababahala na alam nilang patuloy mapahanggang sa ngayon ay buhay pa rin ang kalakarang ito. Meron 2 single parents na nagbenta sila ng anak nila. Bali, mga ilang kaso na po yung nahawak? 3. Simula anong taon po? 1999. Pero sa ngayon po, Wala na kaming nababalikan kasi parang ano na lang sila, tinatago nila eh. Agad kami nagpunta sa bahagi ng sitio kung saan pinaniniwalaan na talamak ang bentahan ng mga bata. Hanggang sa isang babae nga ang naglakas ng loob na nagpatunay sa amin na may nagaganap ng bentahan sa lugar. Meron dito mga ganon na, halimbawa may nagkukusa na gastusan nila yung habang nagbubuntis pa. Pagkaanak pa lang ng bata, kinukuha na. Si Tina, umaming nagbenta ng anak na nasa sinapupunan pa ito sa edad na 26. Dahil sa kawalan ng pantustos mula nang mahiwalay sa asawa. Kung nasa sa akin ngayon mga bata, magkakasama nga kami, kung gutom naman sila, kaya inisip ko na rin din yung kalagayan niya. Magsisisi ako. Masama yung pinagbigyan ko sa kanya, bakit yung pinampasin niya. Tsaka kung gusto ko naman siya makita, makikita ko naman siya. Kung ako lang din masusunod, kung kaya ko lang buhayin sila, hindi ko naman gagawin yun, hindi ko kasi kaya. Tapos katulad niya, kung nasa sa akin ngayon bata, inoperahan nga siya. Kung nasa sa akin, makakatay na siya. Maging ilang site sa internet bilang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng balita, ay nakapagtala na rin ng ilang mga kaso ng child trafficking, lalo na sa pagbebenta ng mga sanggol sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa datos na nilabas ng UNICEF, halos 13 milyong kaso ng forced labor ay nauuwi sa child trafficking. 50% nito ay minor de edad at mahigit 161 bansa ang pinaka-apektado nito kabilang na ang Pilipinas. Bagamat kamakailan lang nang alisin na ng Estados Unidos ang Pilipinas sa listahan nito sa kategoryang Tier 2 sa human trafficking, nakakalungkot isipin na hindi pa rin ito sapat na basihan para masabing ganap na itong napuksa ng pamahalaan. Tulad ni Tina, si Joy, nagbenta rin ng kanyang anak sa mag-asawang dayuhan sa halagang 10,000 piso. Mag-6 pa lang yung tiyan ko. Inantay nila hanggang makapanganak akong April. Tapos nung nanganak na akong April yun. Tama-tama walang trabaho yung asawa ko nung panahon na yun, nung nagbubuntis ako sa pangalawa kong anak. Tapos, di wala na siya nagawa.
Di pinaano ko na lang talaga doon kasi wala kang makuhaan ng anak. Tapos nangangala ako lang naghahanap buhay pali. Nangangala ka lang ako dito. Nabigyan din kami ng konting pera. Tapos yun pinang bayad namin sa upa ng bahay, sa utang. Tapos bali 10,000 na lang natin sa amin kasi Minabuti naming isangguni ang kaso ni Latina at Joy sa tanggapan ng Commission on Human Rights sa pag-asam na mas maliwanagan sila sa maaari nilang sapitin sa ganitong ilegal na gawain. Gusto mo lang masigurado na siya ay magiging maganda ang kinabukasan dahil hindi mo kaya ibigay sa kanya ang kinabukasan na dapat para sa kanya. Sana walang consideration yung pagbibigay. Although, magko-constitute pa rin yung na-abandonment kasi nga anak mo yun, di ba? Pero once na merong consideration na involves, may payment, papasok siya sa trafficking. Pero ate, ano po, alam niyo po na illegal po yung ganito. Dati kasi hindi ko pa alam yung ganun kasi siyempre hindi ko naman alam na bawal pala yung ganun. Tapos ngayon ko lang nalaman sa ibang Masintensyahan ng aresto mayor and payment of the fine not exceeding 500 pesos. Ang aresto mayor is mabababa ng konti. Halimbawa, inabandon niya, pinabayaan niya lang yung kanyang anak. Pero kung namatay yung kanyang anak, because of the abandonment, ang parusa niya ay prison correctional. Ibig sabihin, mas mataas siya. Hindi po nga nakakakonsensya po sa bata po. Hindi naman basta mapaayos lang yung buhay niya. Ate, kung bibigyan po ulit kayo ng pagkakataon na gawin yun, uulitin niyo po ba? Hindi na. Ang mga gaya ni Joy at Tina ay ilan lamang sa mga ina sa sitio na nagawang ipagpili ang kanilang supling sa takot na maranasan ng mga ito ang hirap na nag-aabang sa kanila sa lugar na iyon. Sa ilang oras ng aming paglalakad at paglilibot sa lugar, isang batang lalaki ang napansin naming sumusunod sa amin. Siya si Edison. Di niya tunay na pangalan, 7 taong gulang. Ilang kayong magkakapatid? 15. Asan yung iba mong kapatid? Doon po sa may alam. Ano ko? Ampon kita, gusto mo magpampon. Tama ka? Bakit? Lagi ang binubugbog sa bahay namin. Ito binubugbog? Sino? Ng mama mo? Sa papa ko. Sa papa mo? Sinasuntok na si baby namin sinasampat. Asan na ngayon? Andun po sa bahay, babae. Ipapampon ng mama mo? Apo. Ba't daw ipapampon? Madami na po kami. Sinubukan naming hinga ng reaksyon ng mga magulang ni Edison. Ngunit nabigo kami. Kailangan healthy siya. Kailangan pag-aralin mo siya, right to education ng bata. So, yung mga mothers kasi, hindi nila alam yung mga rights ng mga bata. So, doon kami pumapasok para ma-inform sila. Kasi kung alam nila yun na may mga consequences kung sakaling hindi nila matupad yung mga karapatan ng bata. At the same time, malaman nila kung ano yung mga dapat nilang gawin. Nang aming iwanan si Edison, baka sa mga mata niya ang kalungkutan. Sabik sa mga taong mag-aaruga at kukup-kup sa kanya. Palabas na sana kami sa isang iskinita na aming napasukan. Nang makita namin si Aling Telma na nagpapasuso sa ikasyam niyang anak sa edad na 38. 1992 yung panganay ko. 93 yung pangalawa ko. Para yung sunod yung pangatlo, 95 yun. Sunod na naman sa 96 na naman. Dala natagalan dun sa babae kasi yung sumunod dun sa babae, 2003 na yung sunod. Sunod na naman doon. Yung sunod na naman dun sa 2003, 2005 na naman. Kaya yung sunod, yung basta sa isang pamagitan, tumagal lang dun sa babae sa pag-aaral. Aminado si Aling Telma na wala siyang sapat na kaalaman sa pagpaplano ng pamilya simula nang magbuntis sa edad na 13 anyos. Pag nanganganak, merong mga normal na blood loss. Nag-a-adjust na yung katawan ng buntis. As long as umiinom siya ng supplements specifically. So, ma-counteract yung nawala sa kanya ng dugo.
Ang tamang gap ay 2 or 3 years para maka-recover yung buntis doon sa dugo. Tinanong namin si Aling Telma kung may plano siyang magbenta ng anak sa kabila ng katayuan niya sa buhay. Kasi kahit ganito buhay namin, nagtitisa namin, kumain namin kami sama-sama kami mag-iinang. Iniisip ko kahit wala ka na nga makain, huwag lang silang magkasakit. Nagsisisi po na umaga kayo na gano'n, tapos Nagsisisi. Sabi ko, kung alam ko lang na ganito ang buhay ko, sinunod ko yung mga magulang ko. Naisip ko yung gano'n na mag-asawa ka, yung pala ganitong buhay na mangyayari sa'yo. Siyempre, minsan di ko na rin ako nagsisi, kasalanan ko rin eh. Kung pinakinggan ko yung mga matatanda, di sana hindi ko nararanasan. Hindi magtiis ako. Yun ang ginusto ko eh. Natapos ang maghapon sa lugar na animoy may sariling oras kung kailan lulubog at sisikat ang araw. Lugar na pinangingilagan at aakalain mong walang katahimikan. Ngunit dito namin nasaksihan ang walang tinig na kamalayan. Kamalayan ng mga tao sa isang kalakarang kanilang kinasanayan. Si Ruby, Tina, Joy, Edison at Aling Telma ay ilan lang sa libong mukha sa sitio na nangangarap makalasap ng kapirasong paraiso.